Ayon sa ilang pag-aaral, nasa 80% pa raw ng karagatan ang hindi pa na-explore ng tao. Ibig sabihin, marami pang nilalang sa tubig ang hindi pa natin nalalaman. Wow! Ay, grabe. Grabe yung lakas. Teka, ano kaya itong kumapit sa isa nating kaaha? Is the a new species? Dito raw sa Bicol, nakuna ng video ng vlogger na si Theo. Grabe yung lakas. Sa Bicol kasi, yung mga pinsan ko ay mga mangingisda. Nung bata ako, madalas nila akong sinasama sa pangingisda. Doon nagumpisa yung pagkaroon ko ng interest sa dagat at sa mga sea creatures. Tambay nga raw sa dalampasigan si Theo sa tuwing nagbabakasyon sa Bicol. Isang araw, habang naghahanap daw siya ng pwedeng mahuli at makain, biglang umahon daw ang isang kakaibang nilalang. Tignan niyo yung ano niya, parang nag-sprout siya ng tubig eh. Parang fountain. Itatry kong bungkalin guys para makita lang natin kung ano yung itsura. Pero hindi ko inaasahang mahuli ko to. Ang mistulang kumakaway pala sa ilalim ng bato, isang octopus o pugita. At ang subukan nitong huliin ni Theo. Ay! Sorry, octopus. Sorry. Hindi ko nakuha. Ayun o. Ang isang galamay ng pugita, natanggal at tumikit pa sa kanya. At kahit anong gawin ni Theo, hindi raw ito bumibitaw sa matinding pagkakapit. Hay, puti pa ang pugita. Hindi ka talaga bibitawan. Pero teka, ang putol na galamay, gumagalaw pa rin? Mahapdi yung pakiramdam at parang pinupunit yung balat mo. Ganun yung pakiramdam ko dun sa video. Tantanan kaya si Theo ng galamay na pugita? Ay, sorry. Mga kaaha, ano kaya kung kayang mapalitan ng bago ang arms nyo? Alam nyo ba ng mga octopus, kayang-kaya raw magpatubo ng bagong galamay kapag natanggal ito? Nagtataglay ang pugita ng cells na kung tawagin ay hemocyte. At kapag naputol ang galamay nito, to the rescue ang mga hemocyte para mag-produce ng regenerating fibers. Dahilan para muling tumubo ang kanilang galamay sa loob ng 2 hanggat 4 na buwan. Amazing! Ang bawat galamay ng octopus ay may sariling control system. 400,000 neurons lang naman ang meron dito. Kaya naman kaya nitong gumalaw kahit pa hindi na ito konektado sa utak ng octopus. Hashtag strong independent galamay yarn. Pero sa pugitang naka-enkwentro ni Theo, may tuturing daw na defense mechanism ang ginawa nito. Nang putulin nito ang sariling galamay. Ginagawa rin nila ito para makatakas sa mga predator. Pero sa pagsisid namin sa mga pambihirang karanasan ni Theo, napag-alaman namin hindi pala ito ang unang beses na nanghuli siya ng pugita. Yung octopus na nasa braso ko ay almost 5 to 8 minutes na nasa braso ko. Kasi sobrang kapit niya na eh. So ang ginawa ko ay inantay ko muna na lumuwag yung pagkakakapit sa akin ng octopus bago ko siya tinanggal. Nung naramdaman ko na medyo lumuluwag na yung kapit sa akin ng octopus, that's the time na pinilit ko na siyang hatakin dun sa braso ko. Sa tindi ng kapit ng pugita kay Theo, nag-iwan pa ito ng marka sa kanyang braso. Inay! Hindi yan tentacle. Nagtagal sa akin yun ng mga almost 2 days bago nawala. All the way from South Korea, pinagpiestahan sa social media ang video ito. Kung saan kakaibang seafood trip ang tinikman ng isang mukbanger. For today's video, ang imumukbang niya ay buhay na pugita. Hala, sige, kahit gumagalaw pa. Mukha mang masayang panoorin, pero delikado ito mga kaaha. Huwag na huwag gagayahin dahil may mga naitalang kaso ng mga taong namatay dahil sa tinatawag na octopus choking.
Maaari kasing bumara ang galamay ng raw octopus sa ating lalamunan na magiging sanhi ng hirap sa paghinga at maging kamatayan. Eating raw and moving octopus in Korea. Octopus. Nasasyak siya sa ngalakal ako. So, importante talaga, no, advice sa ating mga kababayan na dapat talagang alamin kung may mga allergies tayo dito. At syempre, dapat hindi din tayo basta-basta mamumulot o kakain ng mga hindi natin alam. Kasi pwede kasi itong maka-apekto dun sa ating katawan at syempre dun sa magkakaroon na allergic reaction o kaya maalin din mag-lead to death. Pero hindi lang daw sa Pugita may maalat na karanasan si Teo. Dahil may iba pa raw siyang buwis-buhay fishing adventures. Tumutusok sa kamay ko. Tumulog pa nga raw siya sa hamong mga pa sa batuhan ng matitinik na rabbit fish o mas kilala sa atin na danggit. Nakapatay na isa. Possible kasi matitinig ka at may lason kasi yung tinik ng rabbit fish. Ito na guys, nakuha ko na. Ito na. Grabe yung tinik. Grabe ang hirap mga pa. Nakita niyo yung tinik niya, no? Grabe pag natinikan ito. Ay, nakawala pa. Buti na lang, naipit ko na. Pero bago pa raw magsitaasan ng inyong mga kilay, may depensa si Teo. Actually kasi sa probinsya, since laking probinsya nga ako, nung mga bata kasi kami, lagi na kami nanguhuli ng isda. Pero lagi naman ako may kasamang local o kaya yung mga kamag-anak ko na nasa Bicol para kahit pa paano, meron pa rin akong guidance at masiguro na safe yung ginagawa ko. Nakasanayan o sadyang kakaibang hobby ang tingin nyo sa mga ito? Matindi pa rin ang paalala ng ating eksperto. Pagka tayo na namamasyal sa dalampasigan, okay, even sa forest, no, huwag tayo basta-bastang hahawak. You have to be very careful. At saka yung mata mo, when you're wading doon sa dapat hindi ka lang nakapokus dito. Nakapokus ka sa lahat. Nakikita mo yung buong paligid mo, nakikita mo yung nagsusurround sa'yo. Sabi nga nila, walang pasagan ng trip. Grabe yung lakas. Pero ang hindi lumulubog na katotohanan. Wow. Sa susunod nating pagkapit sa mga bagong karanasan at kaalaman, tandaang unahin natin lagi ang ating kaligtasan. Aha!